Isang buwan na naman ang nakalipas at ngayon ay narito na ang pinakahihintay nating lahat na Chapter 112 at sa bidyong ito ay magsisimula na ang Battle Tournament at ano ang bagong kapangyarihang malalaman ni Rimuru na ituturo sa kanya ni Luminous. Kaya naman dahil mainit-init pa ay hindi na natin patatagalin. Let's go! Habang nakaupo ayon kay Luminous ay nagkaroon nga sila ng kasunduan para sa kapayapaan, subalit hindi raw sapat ito kaya napatanong si Rimuru kung ano raw ang ibig sabihin ni Luminous. Wikang muli ni Luminous ay kulang daw ng interaction ng kanilang mga bansa, kung kaya't naisip ni Rimuru na totoo naman ang sinabi nito, subalit dahil ito sa layo ng distansya ng kanilang mga bansa. Kaya naman sagot niya kay Luminous ay in terms of trading ay kailangan pa nila ng magandang madadaanan para sa distribution, subalit sagot muli ni Luminous ay hindi raw yun ang kanyang tinutukoy at kailangan pa raw ba niyang isa-isahin ito kay Rimuru o baka naman daw pinaglalaroan siya nito. Biglang tayo si Luminous at sinabing ang ibig sabihin niya sa interaction ay tungkol sa kultura na kinagulat naman ni Rimuru. Ayon kay Luminous, ang ilan sa kanyang mga vampira ay nakakasabay sa kultura, subalit sa mga nakaraang panahon ay hindi na ito nag-improve pa, kung kaya't naisip niyang ang Tempest ang pinakamagandang paraan upang umunlad muli ang kanilang kultura. Pero sa totoo lamang mga kaibigan, ang concert na napanood ni Luminous ang sadyang pumukaw ng kanyang atensyon, kung kaya't sagot sa kanya ni Rimuru ay kung pakikipagpalitan daw ng kultura ang nais ni Luminous ay mukhang magandang idea raw ito. Kaya naman inutusan ni Luminous si Gunter na ihanda na ang mga impormasyon pagbalik nila ng Night Garden at patuwang sabi nito sa kanyang mga alagad na ngayon daw ay may enjoy na nila ang pakikinig ng music na kanilang narinig. Tuwang-tuwa at laking pasasalamat ng dalawang alagad ni Luminous ang mangyayaring pagpapalitan ng kultura, pero nagtataka si Rimuru at sa palagay niya raw ay late niya na itong itatanong dahil ang pagkakaalam niya daw ang mga vampira ay mahina pagdating sa sikat ng araw. Sagot naman ni Luminous ay tinutukoy daw ba ni Rimuru ay ang dalawa niyang alagad sapagkat kabilang daw ang dalawa sa tinatawag na overcomers na ang ibig sabihin ay nalagpasan na nila ang kahinaan nila sa sikat ng araw. Sa isip ni Rimuru, ang vampirang walang kahinaan ay tiyak daw na banta sa mga tao at patuwang sabing muli ni Luminous na gusto niya ding ituro ng Tempest ang tungkol sa science na ginawa nila Gabiru sapagkat sobra daw silang na-amaze doon. May mga overcomers din naman daw na nagre-research sa kanila, subalit hindi raw ito ay kukumpara sa kanyang napanood kila Gabiru dahil wala daw sa kanyang mga overcomers ang salitang evolution, kung kaya't nais raw ni Luminous na dalhin ang mga ito sa Tempest upang mag-aral. Sa isip ni Rimuru ay nais niya raw sanang pagbigyan si Luminous, ngunit ayaw naman daw niyang magkaroon ng gulo na maaaring idulot ng mga vampira at biglang nagsalita si Luminous na kapag pumayag si Rimuru ay tuturo niya daw ang sekretong skill sa Fate and Favor. Sa nakaraan nating video ay nabanggit ko na ito at unang ginamit ni Rimuru ang ability na tinuro sa kanya ni Luminous nang palakasin niya si Adalman upang makagamit muli ito ng Holy Magic. Sa isip ni Rimuru ay mukhang cool daw ang offer ni Luminous at pinaliwanag dito na gaya ng ginagawa ni Hinata ay hinihiram nila ang kapangyarihan ni Luminous upang makagamit ng Holy Magic. Wika ni Luminous ay sobrang respetado na raw si Rimuru sa kanyang nasasakupan, kung kaya't sa madaling salita ay kahit sino sa kanyang mga kasamahan ay makakagamit na ng Holy Magic. Sa isip ni Rimuru ay tuturo daw sa kanya ni Luminous ang basic kung paano gumagana ang Holy Magic, kung kaya't tanong niya dito ay sigurado raw ba si Luminous sa kanyang ino-offer at tugon naman ni Luminous ay syempre naman. Sigurado raw na madidiscover din ni Rimuru kung paano gumagana ang Holy Magic, kaya naman mas mainam daw na gamitin na raw ni Luminous ang impormasyon habang may value pa ito. Sa isip ni Rimuru ay natutunan na ni Raphael Sensei kung paano gumagana ang Spiritrons noong nakalaban nila si Hinata at hindi malayong mangyari ang sinabi ni Luminous, kaya naman napangiti siya dito dahil mukhang nautakan sila ni Luminous sa pagkakataong ito. Biglang may naalala si Luminous at sinabing napansin daw ba ni Rimuru na may mga bisitang hindi sumasang-ayon sa ating bida at sa totoo lamang daw ang isa sa kanyang mga tinutukoy ay may balak na umaligid ng madalas kay Rimuru. Sagot naman ni Rimuru ay aware naman daw siya dito at sa totoo lamang daw ay magkakaroon sila ng dinner ngayong gabi at natuwa naman si Luminous at sinabing wag daw sirain nito ang magandang pangalan ng Octagram. Sa sumunod na panel ay pinakita si Yuki na masaya sa naging performance sa concert at dapat raw ay dinala ni Hinata ang mga bata para napanood din ito. Sagot ni Hinata ay wag daw siyang utusan sa kanyang gagawin at masaya naman daw ang paglilibot nila sa mga tindahan at bukod pa raw doon ang tindahan ng takoyaki ay sadyang masarap. Sa isip ni Rimuru ay
literal na ginamit ni Veldora ang salitang alias para sa pagpapanggap at tugon ni Rimuru kay Hinata na mukhang nag-enjoy daw ang mga bata sa kanilang ginawang paglilibot. Wika ni Hinata ay maraming binebentang damit, armor at sandata pati na din ang mga magical items at sumangayon naman dito si Yuki dahil may tinitinda rin daw mga high potions subalit hindi raw ito kayang bilhin ng guild dahil sa taas ng presyo nito. Wika ni Hinata ay speaking of potions daw ay interesado raw siya sa science lecture nila Gabiru dahil na-discover nila ang katotohanan sa misteryo ng hipokote. Sagot naman ni Yuki ay kung iisipin niya daw ay hindi niya masyadong binibigyan ng pansin ng tungkol sa Magicules sapagkat hindi siya nakakuha ng skill nang makarating siya sa mundo kung nasaan sila ngayon dahil kapag ang tao ay napunta sa kabilang mundo ay magkakaroon nito ng maraming enerhiya na siyang nagsisilbing skill or minsan ay wala naman daw resulta ito. Sagot ni Hinata ay kahit ganun pa man ay apektado pa rin daw si Yuki ng Magicule pero bakit hindi naman daw ito tumangkad at tugon ni Yuki ay hindi raw nagbago ang kanyang katawan kahit ilang taon na siya dito at wikang muli ni Hinata ay wag daw masyadong seryosohin ang kanyang sinabi dahil inaasar lamang niya ito. Biglang sinabi ni Yuki kay Rimuru na mahalaga impormasyon daw ang naging kaganapan sa science lecture na kanilang napanood at sumangayon naman dito si Hinata at sinabing ang ginawa nila Rimuru ay may malaking epekto sa mundo at sa palagay niya raw ay dapat maging maingat sila Rimuru sa ina-announce nila sa publiko. Patawang sabi ni Rimuru na sila Gabiru daw ang may sariling desisyon sa bagay na yon at ngayon lamang din niya ito nalaman na sobrang kinagulat ng dalawa at tanong ni Yuki dahil hinayaan daw ito ni Rimuru na hindi man lang niya sinusuri. Sagot naman ni Rimuru ay gusto niya ding maging independent ang mga ito kaya naman natawa doon si Yuki samantalang si Hinata ay sa totoo lamang daw ay iniisip niya minsan na isa raw talagang big shot si Rimuru. Sa isip ng ating bida ay admitted naman daw siya na nakakabigla nga ang revelasyon na yon at kinakabahan din habang nagpepresenta sila Gabiru at pagkatapos daw ng presentation ay nasermonan pa sila ng kaunti ni King Gazel. Sa sumunod na panel ay napatanong si Rimuru kung ano ang ibig sabihin ni Molly sa sinabi nito dahil lumagpas na raw ba sila sa kanilang budget at kung ganun daw ay marami naman daw silang treasure na siyang nakuha nila sa dating kastilyo ni Clayman. Sagot naman ni Molly ay hindi raw talaga issue ang budget pero hindi raw nila ma-convert ang mga gold coins na nakuha nila kay Clayman dahil hindi na ito pangkalahatang pera na ginagamit ngayon. Tanong ni Rimuru ay di ba yun naman ang karaniwang nating ginagamit? Sumang-ayon naman si Molly dito at sinabing normally naman daw ay okay lamang ito sa mga merchant but for some reasons ay biglang nag-insist daw ang mga ito na dapat raw ang ibabayad sa kanila ay mga modern money at hindi rin sila tumatanggap ng barter o kahit anong ancient currency. Wika naman ni Shion ay bakit bigla naman daw nagbago ang isip ng mga ito at tanong niya kay Molly na hindi raw ba maiindian ito at tugon ni Molly ay hindi niya raw pwedeng gawin ang bagay na yon. Paliwanag ni Molly ang mga merchant na ito ay mga lisensyado na galing sa mga bansang sakop ng Council of West at ayon sa batas ang modern currency dapat ang ginagamit sa mga transaksyon kung kaya't sa madaling salita ay makatwira naman daw ang hinihiling ng mga merchant sa ilalim ng Western National Law. Ayon kay Diablo ay magkakaroon daw ng delay sa lahat ng transaksyon kapag sumunod sila sa batas na ito at ang alam niya raw ay karaniwan namang ginagamit ng bansa ang sarili nilang batas na siyang sinang-ayunan naman ni Molly. Ngayon ay naintindihan na ni Diablo na pakana ito ng isang tao at tanong ni Shio na ibig sabihin daw ba ay hindi na nila pwedeng ipilit ang sarili nilang batas. Wika ni Rimuru ay kung hindi sila magko-comply sa batas ng Western Council ay ituturing silang kaaway ng mga ito at ang kanilang layunin na gusto nilang magkaroon ng magandang relasyon sa mga tao ay hindi na mangyayari pa. Hindi raw maintindihan ni Shion kung bakit dahil kung ang plano daw ni Rimuru ay mag-build ng may pagkakaisa na ekonomiya sa bansa ng Blue Moon, Talion, Dwargon, Formenas at sa teritoryo ni Milim at sa gitna nito ay ang Tempest ay hindi raw ba kumakalaban ng Western Council na maaaring magresulta ng malaki nilang pagkalugi. Sobrang nagulat si Rimuru at napatanong kung si Shion daw ba ang kanyang kaharap dahil for the first time mga kaibigan ay nagbigay ng magandang komento si Shion kung kaya't si Diablo ay pinuri ito at sinabing karapat dapat daw talaga maging head secretary si Shion ni Rimuru.
Ayon kay Diablo, ang mga tao raw ay kailangan magtulong-tulong upang mabuhay, subalit bumubuo sila ng class system at ang malaki nitong kinakatakutan ay bumagsak sila sa sarili nilang ginawang batas at tugon ni Shio na sinasabi raw ba ni Diablo na nababahala ang council sa maaari nilang ikabagsak sa kanilang gagawing economic alliance. Sumang-ayon naman si Diablo at Rimuru dito at nilabas ni Diablo ang matutulis niyang kuko at sinabing ang tangang opisyal ng council ay dapat raw turuan ng leksyon dahil hindi nila naiintindihan ang kabaitan na pinapakita ni Rimuru. Pinigilan naman ni Rimuru si Diablo sa susunod pa nitong sasabihin kung kaya't naging behave naman ito at tinanong si Molly kung kailan ang due date ng bayad sa mga merchant. Sagot naman ni Molly ay willing daw ang mga ito na maghintay hanggang matapos ang founding festival at sa ngayon daw ay pinapataas na nila ang kanilang pondo para sa mga babayaran. Gagawin daw lahat ni Molly ang kanyang makakaya para mapataas ang pondo na kanilang kailangan at buti na lamang daw ay generous ang kanilang mga bisita at konting advertisement lamang daw ang kanilang kailangan. Humingi naman ng sorry si Rigord kay Molly dahil hindi niya na-realize ang posibleng mangyari at sa isip ni Rimuru ay kung magigipit sila ay ipipilit nila ang kanilang batas pero sisiguraduhin daw nilang hindi mawawalan ng pera ang mga merchant. Tinapos na ni Rimuru ang kanilang pagpupulong at tinanong si Molly kung gusto raw ba nitong lumabas. Ganon na rin kila Benimaru dahil kailangan daw nilang enjoyin ang founding festival. Tanong ni Molly ay magpa-party raw ba sila Rimuru, subalit si Rimuru ay tinulak si Molly upang sumama sa kanila pero sagot ni Molly ay dapat pa raw niyang pataasin ang pera nila pero tugon ni Rimuru ay wag daw masyadong mangamba itong si Molly. Wika ni Rimuru ay kung masyado raw subsob sa trabaho si Molly at magkasakit ito ay mas malaki ang kanilang magiging problema kaya naman wala nang nagawa si Molly at pumayag na din siya sa yaya ni Rimuru. Takalagitnaan ng paglalakad nila Rimuru ay nakita nila si Veldora at Luminous na tila ba nagtatalo sa isang bagay at dito ay sinabi ni Luminous na ang takoyaki na kanyang kinain ay sinusunog ang kanyang bibig kung kaya't ididemanda niya raw si Veldora pero sagot naman ni Veldora ay wag daw itong magsinungaling dahil wala daw vampirang masusunog sa takoyaki at nakiusap na wag daw siyang idemanda nito. Buset. Sa mga naghahanap ng mangunguya or mamemerienda ay hinahantog ko at pinapakilala ang mangga ni may milk tea polvoron na ako mismo ang gumawa. Ang paborito niyong milk tea flavor ay nasa polvoron na and as of now ay meron tayong Black Forest, Leche Plan at Milky Way flavor at soon ay magdadagdag pa tayo. Kung kaya't visit my TikTok shop at ilalagay ko na lamang ang link sa comment section upang madali niyo itong mahanap. Maraming salamat. Kinabukasan ay sobrang masakit ang ulo ni Rimuru dahil sa kanyang amats at sinadya raw ni Raphael Sensei na i-turn off ang kanyang pain nullification. Dinala daw kasi ni Rimuru si Molly sa floor 95 kung nasaan ang Elven Club bilang regalo at naroon daw sila King Gazel at Vesta pati na din si Elalud at kanilang pinag-usapan ang tungkol sa science presentation. Inabot na raw sila ng madaling araw ni King Gazel dahil sa problema niya sa gold coin at wika naman ni Raphael Sensei dapat raw ay hinayaan ng ating bida na naka-on lamang ang poison nullification kung kaya't humingi siya ng sorry kay Raphael Sensei at nakiusap na tanggalin na raw ang sakit. Maya-maya lamang ay naging okay na si Rimuru at pinatawad na siya ni Raphael Sensei. Pagkatapos ay pinakita ang eksena kung saan ang host na si Sokka ay sisimulan na ang pagpapakilala sa mga kalahok sa battle tournament. Unang pinakilala ni Sokka si Masayuki the Hero at sinabing isa-isang tingin lamang daw nito ay kayang talunin nito ang kahit sinong kalaban. Tuwang-tuwa naman ang mga tao at tanong ni Rimuru kay Zoe na kumusta raw ang ginawa ni Masayuki sa preliminaries. Sagot ni Zoe ay meron daw mga kasamaan si Masayuki kahapon at tinalo nila ang 50 kalaban kung kaya't si Masayuki daw ang nakalagpas sa preliminaries. Sa isip ni Rimuru ay maaaring ginawa daw ng mga kaibigan ni Masayuki iyon upang itago ang lakas nito, ngunit hindi raw mawala sa isip ni Rimuru na isang malaking bluff lamang ang tungkol kay Masayuki. Sunod na pinakilala si Jinrai the Mad Wolf at mukhang malakas daw ito at next naman ang wielder ng espadang tila ba sumasayaw lamang sa gitna ng laban at ito ay walang iba kundi si Guy the Flowing Swordsman. Sa isip ni Rimuru ay mukhang nakakatakot daw itong si Guy at sumunod na pinakilala ni Sokka ang leader ng Mezu Tribe at Gozu Tribe na siyang matagal nang naglalaban sa loob ng daang taon. Nagtataka naman si Rimuru kung bakit nasa arena ang dalawa at tugon ni Zoe ay kumalat daw kasi ang balita na kung sino ang mananalo ay makakasali sa grupo ng The Big Four. Sumunod ay pinakilala ni Sokka
Sokka ang mysterious na si Lion Mask at pinakita daw nito ang kaya nitong gawin kahapon, kung kaya tagapagtanggol daw ba ito ng katarungan or kampon ng kasamaan. Sa isip ni Rimuru ay pagkatapos ng Walpurgis ay hindi na siya pwedeng magkamali pa kung sino ang mysterious na Lion Mask na ito, at doon ay nakareceive si Sokka ng isang mensahe at sinabing hindi raw siya pwedeng sumali sa battle tournament, kung kaya't si Lion Mask na raw ang bahala at siguraduhin daw nito na hindi marireveal ang totoo niyang pagkatao. Sa ngayon daw kasi ay busy sila Beldora, Ramirez at Milim sa loob ng labyrinth at wala daw siyang idea na magpapadala pala si Milim ng lalahok para dito. Sumunod ay pinakilala na ni Sokka ang nagyayabang na kapag nanalo siya sa laban ay makakasali siya sa The Big Four ng Tempest, at dito ay pinakilala si Gobta, ang kapitan ng Goblin Rider na siyang bihasa sa pakikipaglaban, at ang mga babae daw ay nahuhumaling sa kanya. Sumasakit na ang tiyan ni Gobta dahil sa kanyang naririnig at wika ni Rimuru na may talento raw talaga si Sokka sa pangaharas ng isang nilalang. Sumunod ay pinakilala na ni Sokka ang star performer na si Geld, ang tagapagligtas ng kanyang lahi na siyang guardian ng Tempest. Ngayon ay napakilala na ni Sokka ang 8 kalahok sa paligsahan at sino raw kaya ang magwawagi sa huli at makakasali bilang ika-4 na miyembro ng The Big Four. Kaya naman alam kong nagustuhan mo ang chapter na ito dahil paangas na talaga ng paangas ang mga nangyayari. Kung kaya't huwag kalimutang mag-like, follow and subscribe na din para maging updated ka sa susunod nating chapter pagkatapos muli ng isang buwan. Kaya hanggang dito na lamang, goodbye!